Marami talaga ang umahanga sa BINI dahil sa pagkakaroon nga ng Filipino girl group na under Star Magic of ABS-CBN. At marami na rin silang napasikat na kanta at maituturing na nga rin sila na isang phenomenon na maikukumpara na rin sa K-pop girl group sa South Korea. Kaya nakaka-proud bilang isang Pilipino ang pagkakaroon ng sariling Filipino girl group sa Pilipinas. Ang kanilang kasikatan ay talaga naman namamayagpag dahil sa kanilang mga single na sumikat. Nagkaroon sila ng unang single, The Coconut Nut, noong November 2020. Dahil sa kasikatan ng kanilang mga kanta ay dinab sila as nation's girl group. At isa rin sila sa number 1 Filipino pop group with the most monthly listeners on Spotify and the first to top Billboard's Philippine Songs chart. In July 2024, nagkaroon din ang BINI ng award as the first Filipino pop act to perform at the KCON Music Festival, showcasing their single Cherry on Top. At kaya naman talagang namamayagpag ang BINI. Dahil sa kanilang kasikatan, ay nagkakaroon din ng negative impact sa mga viewers at manonood dahil sa kanilang latest na ipinakita dahil sa kanilang mga reaksyon sa pagkain ng Filipino food. Binatikos sila ng karamihang mga netizens na akala mo daw ay hindi Filipino. Dahil sa kanilang mga reaksyon at mga sinasabi during the vlog kung saan ay ipinapakita ang kanilang facial expression habang kinakain ng Filipino food, ay hindi maiiwasan na ikumpara sila sa K-group na Momoland ng South Korea na professional daw talaga compare sa BINI. Ano daw ang nangyari sa BINI? Nilagay na nga daw ba nila ang kanilang kasikatan sa kanilang ulo at mukhang nakalimutan nila ang pagiging Pilipino? Ating alamin. Marami talagang fans ang BINI at marami talagang humahanga sa kanilang kabataan. Dahil finally daw ay nagkaroon ng girl group sa Pilipinas na pwede na rin natin ipaglaban o ikumpara sa K-group ng South Korea. At nagkaroon na nga ng unti-unting pangalan at nagkakaroon na rin ng market internationally ang BINI. Unfortunately, ay dahil sa kanilang mga ginawang reaksyon sa pagkain ng street food ay bigla na lamang binatikos ang BINI. Dahil before naman daw sila sumikat, ay sarap daw sila sa street food. At mukhang nakalimot na yata itong BINI na ito sa kanilang mga kinain before nung hindi pa sila sikat. Kaya naman hindi maiiwasan na nagtrending sa social media ang miyembro ng Nation's Girl Group na BINI matapos sumabak nga sa challenge ng foreign YouTube channel na People vs. Food. Dahil sa mga reaksyon nila nung sila ay mag-guest sa People vs. Food, ay tuloy naglalabasan ang baho ng BINI na kesyong arte-arte na daw ng mga ito samantalong na hindi pa sila sikat ay may mga larawan silang sarap na sarap kumain ng mga street food. At meron pa nga silang binatikos na kesyo, hindi daw niya kilala ang pagkain na yon. Samantalang napansin daw ng isang netizen na sarap siyang kumain nung time na yon. Ngayon daw ay nag-iinarte na dahil sumikat na sila. Marami ang inahain sa video tulad na lamang ng famous kwek-kwek, Betamax o dugo ng manok, yema, mamon, turon, taho, balut, hopyang baboy at marami pang iba. Sa kabuuan ng video ay marami tuloy mga Pilipinong na turn off sa kaartehan daw di umano ng grupo habang kinakain nila at ang mga pagkain di umano ay hindi pa nila natitikman sa buong buhay nila.
At isa nga ito ay ang Betamax. Sabi daw ni Bini Juana, I haven't tried this one. Ang hirip naman daw ni Bini Sheena, me too. Sinabihan lang niya ang sarili na just think of it as chocolate. Pero sabi din ng delaga, natikman na daw niya ang inihaw na dugo. I don't think I can. I don't want. At ang sabi naman ni Juana, no. Komento naman ni Bini ay, it's really good. Kaya tuloy samot-sari ang bati ko sa kanila na sinabi silang plastic, feeling K-pop, sobrang arte at feeling rich. Buti pa nga daw ang Momoland ay talaga namang napaka-professional pag nag-guest at talaga namang hindi daw nila sinisiraan ang kanilang bansa at talaga naman daw tinitikman nila ang pagkain kahit hindi daw nila to gusto ay talaga namang pinapakita nila ang pagiging professional nila na itatry ang pagkain. Ang sabi nga ng mga netizens, mga Pilipino kayo, dapat pinopromote nga daw ang ating kultura at ang ating mga pagkain. Kahit daw sana na hindi nila type yung pagkain, sana daw ay walang naririnig na, ew, hindi ko kilala yan. Ay, hindi pa ako nakakakain yan. Kaya tuloy sinabihan silang sobrang arte at feeling rich. Sana daw ay naging professional na lamang sila na tinikman ang pagkain para daw kahit papano ma-promote ang ating Filipino food. Lalo na ang street food. Paano naman daw ang mga foreigners na pupunta ng Pilipinas? Kawawa naman daw yung mga maliliit na tindero na wala nang bibili dahil nga sinasabi nga nitong Bini na hindi masarap. Ni kesyo, na kesyo, hindi nga nila type. At isa sa pinatikos din ng gusto ay itong si Bini Gwen na kesyo, kumakain lang daw siya ng turon na walang daw sugar. Kaya tuloy pinatikos siya. Dati-dati naman kung ano-ano kinakain mo nung nasa PBB ka. Ngayon naging sikat ka na. Ay ang arte-arte mo na. Kakain ka ng turon na walang asukal. Kaya nga turon Ayon sa isang fan. At isa pa sa kinainisan nila dahil sa kanyang pronunciation na turon ay sinabi niyang churon. At sabi tuloy ng mga netizens, ang arte-arte naman nito. Akala mo ay hindi nanggaling sa mahirap. Alam din naman niya yan. Siguro nga sabi nila ay nakain naman na daw lahat ng Bini yan. Ngayong sikat na sila ay nag-iinarte lang. Ay pa sa netizens. Buti pa nga daw ang Momoland ay talaga naman napaka-professional at hindi maarte. At talaga naman pinopromote nila ang kanilang kultura. Sana ganun daw din ang Bini. Pero syempre may nagtanggol din naman sa Bini na sinasabi nila, yun ang kanilang nararamdaman. Real talk lang naman yun. Ano daw ang problema doon? At meron din nagsasabi na, alam naman natin na hindi naman lahat tayong Pilipino ay kumakain ng mga pagkain pinakita at hinain sa kanila. Maging totoo lang daw tayo. Ayon pa sa mga netizens. Ang nagbabakbakan sa social media ang opinyon ng mga tao. Sabi nila, lahat naman din ng mga Filipino ay hindi naman lahat kumakain ng street food. Kaya lang ang hindi nila matake. Ayun, mag-react pa sila. Kahit naman sabihin nilang hindi ako kumakain yan. Pero yung sabihin mo, kadiri. Ew, ay talaga namang nakakahiya. Dahil syempre, Filipino food yan Dapat daw ay hindi sila nagre-react noon. Hindi naman sila against na hindi sila kumakain noon. Kaya lang sana ay mas naging professional sila at mindful sa mga sinasabi nilang reaksyon. Sabi nga ng netizens, ano kaya ang magiging reaction na lang ng mga tao na makakapanood sa kanila? Especially kung may mga fans sila internationally. Ay nakakadiri daw ang mga street food ng Pilipinas. Paano naman daw ang mga nagtitinda noon kung sasabihin mong nakakadiri ang balot? Yun lang naman ang sinasabi ng mga netizens na sana ay naging mindful sila sa kanilang sinasabi professionally. Kaya tuloy hindi maiwasan na ikumpara sila sa K-group ng South Korea na napaka-professional daw pag sumagot at talagang mindful sa kanilang bansa. Sana ganito din daw ang Bini.
wala pa naman daw silang gaano napapatunayan internationally. Sabi pa nga ng mga netizens, sana love your own. Okay lang naman na hindi nyo kainin yon, pero sana ay naging maayos naman ang inyong pagkasabi. Lalong-lalo na nga daw, marami silang mga kabataang nanonood sa kanila. Paano pa daw nila matatry na kumain ng iba't ibang street food kung mismo ang Bini ay nandidiri sa ibang pagkain? Kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa ng Bini? Tulad nga ng sinasabi ng netizens na kayo na ang binansagang Nations Girl Group. Sana daw ay ipromote nila ang Pilipinas. At sana daw ay mas maging mindful at aware sila sa kanilang mga sinasabi online at sa kanilang mga interviews dahil marami ng kabataan at mga international na nakatingin sa kanila. What do you think? Comment down!